Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang kaugalian nating mga Pilipino na bago tayo umalis sa mahabang panahon, tayo ay nagpapadespedida. Ginagawa pa rin po ba yun? Kaya lang sa despedida, ay nako, inuman. No? Tama? Kaya pag alis niya, may hangover na siya. Ngayon, ating ginugunita ang pag-alis ng ating Panginoon sa mahabang panahon. Dahil ngayon ay ating ginugunit, ipinagdiriwang ngayong linggo ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. Pero bago siya umalis, nagpadispedida ba ang Panginoon? Hindi. Imbes na magdespedida, binigyan pa tayo ng gagawin pagkatapos na siya ay aalis. Kaya, hindi totoo sa atin na when the cat is away, the mice will play. Kapag wala na ang pusa, maglalaro ang daga. Kaya hindi tayo pwedeng maglaro. Amen? Dapat mayroon tayong gagawin. Kaya ang isa sa mga aral na tinuturo sa atin ng mga pagbasa ngayong dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoon, although yung ikalawang pagbasa ay hindi sang-ayon sa aking inihanda, iba yung nandyan, no? Dapat gamitin po ninyo yung ordo, no? So, anyway, paliwanag ko na lang, no? Iba yung binasa kanina, no? Sa ikalawang pagbasa. Pero, ang isang aral ay ito, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit. Pagkatapos, ano ang dapat nating gawin? At paano? So yung una, ano ang dapat nating gawin pagkatapos umakyat sa langit ang Panginoon? Ano ang dapat nating gawin? Paghahanda sa kanyang muling pagbalik, kakaakyat pa lang, dapat maghanda na tayo sa kanyang muling pagdating. Sa alin pong pagbasa ito ipinahihiwatig? Saan? Very good. Sa unang pagbasa. Mula sa Ebanghelyo o Mabuting Balita ayon kay San. Very good. May sumasagot na. Nagbabasa mga tinitingnan nyo yung pakisagot. Nasasagot na ninyo kayo. Ibig sabihin, ang Holy Spirit ay tumutulong na sa inyo. Amen! So, ngayon, paano ipinaalam na yun nga ang dapat nating gawin at tayo ay maghahanda sa pagbabalik muli ng Panginoon. Paano? Paano ipinaalam? Sa pamamagitan ng sinabi ng dalawang lalaking nakaputi habang nakatitig ang dalawa mga alagad sa langit kung saan umakyat ang Panginoon.
Kasi nung umakyat ang Panginoon, parang hindi na nila maalis yung kanilang paningin doon. Nandun na lang sila nakatingin sa langit. Kaya anong sinabi ng dalawang lalaking nakaputi? Mga taga-Galilea, bakit narito pa kayo at tumingala sa langit? O nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay muling babalik. Tulad ng nakita ninyong paakyat siya sa langit. So, ipinahiwatig ng dalawang lalaking nakaputi na imbes na sila'y nakatingala lamang sa langit, ay dapat maghanda na sila sa pagbabalik muli ng Panginoon. Amen po ba yun? So kung yun ang sinabi sa mga taga-Galilea noon, yun din ay sinasabi sa ating lahat ngayon. Amen? Na tayo rin ay maghahanda sa pagbabalik muli ng Panginoon. Ngayon, ang tanong, ikalawa, anong gagawin natin bilang paghahanda? At dito na yung sagot, dapat dun sa ikalawang pagbasa. Pero sasabihin ko na lang po, dahil iba yung inyong narinig. Ang una, mamuhay tayo ng gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ano ba yung mamumuhay ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos? May 5. No? Una, dapat mapagpakumbaba. Kaya kung tayo mapagpakumbaba, tayo ay namumuhay tulad ng nararapat sa mga tinawag ng Panginoon. Ikalawa, mabait. Lahat po ba tayo mabait? Amen ba? Mapagpakumbaba? Amen po ba? Very good. Ano pa? Matyaga at mapagmahal, mapagpaumanhinan, at pinananatili ang pagkakaisa. Nasa atin ba lahat yon? Amen ba? Kung nasa atin lahat yon, tayo ay namumuhay gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Ikalawa, gamitin natin ang mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon noong siya ay umakyat sa langit. So nagbigay pala sa atin ng regalo bago umalis ang Panginoon. Nagbigay sa atin ng, imbes ng despedida, nagbigay ng mga regalo. Ano pa yung mga regalong binigay sa atin? Kaloob ng pagiging apostol, ang kaloob na ipadala tayo para gawing mga alagad ni Kristo ang sanlibutan. Ano pa? Kaloob ng pagiging propeta, ang magpapahayag Ebanghelista. Ano ba yung ebanghelista?
nagsulat tungkol sa Diyos at pagiging pastor. Ano yung pagiging pastor? Kaloob para pangalagaan at pamahalaan ang sambayanan ng Diyos. Ang mga kaloob na ito, huwag niyong akalain na ito ay para sa mga pari lang po. Tama? Ito ay para sa ating lahat. Kaya tingnan ninyo ngayon, yung mayroon po tayong lay apostles. Narinig po ba ninyo? Lay missionaries. Ito hindi mga pari. Lay people ito. Na pinadadala rin sila. Di po ba? Propeta. Pangangaral ng salita ng Diyos. Ang pari lang ba ngayon ang gumagawa niyan? Hindi po. Lay people. Gaya si Bo Sanchez, hindi ba? Layman. O sa ating mga prex. O sa ating marriage encounter. Hindi po ba, Brother Jean? May mga couples na nagsasalita. Tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Ano pa? Ebanghelista. Nagsusulat tungkol sa Diyos. Gaya rin ni Bo Sanchez, nagsusulat din po yun. Hindi po ba? At yung pagiging pastor, hindi lang kami ang pastor, kayo rin. Abay, ang hirap yatang pamahalaan at pangangalagaan ang simbahan, gaya ng simbahan ng St. Andrew. Kung kami nag-iisa lamang, ay hindi namin kaya. Hindi po ba? Kaya nagpapasalamat kaming lahat sa inyo na mga iba't ibang ministries. Kayo ay mga pastor din na pinangangalagaan at pinamahalaan ang ating simbahan dito sa St. Andrew. So, gamitin po natin, lahat tayo may kaloob na binigay sa atin ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Gamitin po natin ito para sa ikauunlad ng ating simbahan. Dahil kung kaming mga pari lamang, ay talagang hindi uunlad ang simbahan. Amen? At pangatlo, tayo ay humayo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng dako. Pero wag muna sa lahat ng dako. Ang unang dako na dapat nating puntahan ay una yung ating tahanan. Amen po ba yun? Ipinangangaral ba natin ang mabuting balita sa ating tahanan? Yan ang una. So yung mabuting balita, ipangaral po natin. At binigyan ko na kayo ng tulong. So sana kasi yung pamilya ay isang tinatawag na pangtahanan na simbahan, domestic church. Kaya yung pastor doon ay ang ama ng pamilya na dapat pangalagaan niya at pamahalaan ang simbahan. At ang isa sa mga dapat niyang gawin para mapangalagaan ang simbahan ay pag-aralan po muna natin ang mga pagbasa sa linggo. Tama? Para pagpunta nyo rito, ay
alam na ninyo yung mga pagbasa. So gawin ninyo, sinasabi ko na nga sa inyo, binigay ko na yung tulong na yon na pinopost ko every week, either Monday or Tuesday, yung pakisagot. Nandoon na ang tatlong, hindi lang tatlo, kundi yung 4 na pagbasa. Di ba yung iba dyan ay tinitingnan na nga nila doon sa kanilang dala-dala na nila. Tinitingnan na nila doon. Tapos naglagay na ako ng isang aral mula doon sa mga pagbasa. Di ba nabanggit ko na kanina? At mayroong mga guide questions para mapalalim ang aral na ang sagot ay makikita naman natin doon sa mga pagbasa. Amen? So diyan po tayo magsimula. No? Bago tayo pumunta ng misa, sana kayong bawat pamilya ay pinag-aralan na yon para pagdating dito, ay talagang alam-alam na ninyo, no? At masasagot ninyo. Sagutin ninyo yung mga tanong. At pagpunta rito, tingnan ninyo kung tama yung sagot ninyo. No? O bigyan nyo ng prize yung bigay ng tamang sagot. Hindi po ba? So walang problema kung mali o tama. As we try and try, no? The Lord will be there to help us. Okay, so yan ang pangatlo na gagawin natin. No? Pag-aralan natin ang salita ng Diyos upang ito ay ating maipangaral sa iba. Kaya mga kapatid, ang tanong sa atin ngayon, tayo po ba ay namumuhay gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos dahil tayo at tayo ay nananatili sa pagkakaisa. Amen po ba yun? Ikalawa, ginagamit ba natin ang mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon bago siya umakyat sa langit? Amen po ba? At ikatlo, panghuli, aralan ba natin ang salita ng Diyos mula sa ating tahanan? Amen din po ba yun? So kung ginagawa natin yung tatlo, tayo nga ay naghahanda sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. Amen.